Good morning mga kuyang. Ito po ang iyong Kuya Al ay nagbabalik po. At ito ay pag-usapan naman po natin itong bakbakang Commissioner George Garcia and Attorney Harold Respicio. Ito po itong taong ay isang tumatakbo na isang vice mayor sa Isabela. So ito po yung kasalukuyan po ngayon ay nasa interview po ng media si Attorney Harold Respicio regarding pa rin po sa itong vulnerability po ng ACM na ito na pwede ngang mahak kung ito po ay sabi nga kung nakakabit po ito sa internet. So ito po at ganun po ito po ay nasa interview din ng media atong si Comelec George Garcia. Ito po nagbakbakan o talaga po nagbatuhan po ng kuro-kuro itong dalawa kung ano ba talaga yung katotohanan, kung ito ba'y kayang ihak nga yung ECM na ito ay nakakabit po sa machine na ito ay ginagamit po sa butuhan itong this coming 2025 election. So ito po yung banggaang Attorney Respicio and Comelec Commissioner George Garcia. So ito po ang matindi po hanggang ngayon po ay talaga pong hindi matapos-tapos po yung issue po regarding po sa ECM na yan ng Comelec na ito ay gagamitin ngayong election sa 2025 election po. So ito ngayon po ang ating panorin at tunghayan po natin yung isa pong panayam po kay Atty. Respicio at Commissioner George Garcia. Ano po pagkahandang ginagawa niyo po to answer the complaint? Alright, thank you so much. So far, ang development pa lang ay yung nangyari noong Friday. At ang ginawa nila ay naglabas sila ng press release at nag-file sila ng complaint. Hindi ko pa nare-receive yung complaint pero nakita natin yung screenshot sa Facebook at ang nag-file sila sa akin ng Article 154 in relation sa cybercrime kasi nagawa siya over the internet. Yung Article 154 ay hindi yung cyber libel tulad ng sinasabi ng iba. Yun ay unlawful publication, unlawful utterances. Itong provision na to ng Revised Penal Code ay napaka-obscure. Walang nasasampahan ng kaso under sa provision na ito. Pero somehow nakahanap ng provision ng Comelec na mag-prosecute ng isang tao dahil sa isang fake news, kunwari. Kasi ang elements ng crime na ito ay nagbibigay ka ng false news or fake news na maaaring that will endanger public order, di ba? Pwedeng pasagin, di ba? Baka kung sakasingalay, first time tayo dyan, tayo magiging case sa Supreme Court kung matutuloy ang kaso na yan. At sabi din nila dun sa press conference, magsasampa rin sila sa akin ng disbarment sa Supreme Court, tatanggalin rin nila ako ng lisensya bilang CPA sa PRC, at magsasampa pa sila ng isang election offense din under Election Code 881 at ang provision na yun is I think 261Z11 at parang pang fake news din yun at ang sinasabi lang doon mas specific is spreading false information that may disrupt the process of elections. Aware ka ba sa DA3? Yes. Pinalaman nyo for 3 years sa daya 22 elections. I met with the group of Mr. Trio yesterday and lahat ng big shot na tanging nagmamalasakit para sa isang honest na eleksyon ay nakilala ko sila kahapon. At maganda po itong pagkakataon para sa lahat ng concerned citizen at lahat ng eksperto ay magsama-sama. Wala pong mawawala sa atin. Bilang mamayang Pilipino, mag-isa po tayo para isaayos po natin ang ating eleksyon. Comelec, Chairman George Garcia, ikaw na lang ang kulang. Attorney, follow-up lang po. Dahil nga nasa paro kayo ng reklamo, sa tingin niyo po hindi yun usa. And hypothetical question, if the charges would reach the Supreme Court, handa po kayo? Handa po tayo sa lahat ng yan. Nagtitiwala pa rin ako sa sistema ng hustisya ng ating bansa. Merong malakas na tradisyon ang Pilipinas na pagproprotekta ng kalayaan nating magsalita bilang mamamayan. At parating kontrabida ang gobyerno. Kasi medyo masama parating historically ang gobyerno sa ating mga taong bayan.
Kaya hanggat maaari, ipreserba natin ang kalayaan natin bilang ordinaryong tao na magsalita para maipuntos natin lahat ng kamalian ng gobyerno, para maipush natin ang positibong pagbabago sa ating bayan. Mahalaga na proteksyonan ng Supreme Court ang kalayaan na yan para hindi tayo bumaba at tapak-tapakan na lamang ang ating kalayaan. Meron na akong reklamo at saka pagpupulong yung kaso, are you willing to show sa Supreme Court or kung saan mag-vote yung sinasabi niyong backdoor para mapagkain lang na meron niyang pwedeng manikobrahin yung kalaban? Actually, excited ako yan na may pakita yung backdoor na iyon at yung actual na pag-take advantage ng vulnerability na yon. As a matter of fact, yun yung nakalagay sa video na pinatanggal ng COMELEC mula sa Facebook. At excited akong makita yan. Ipapakita ko sa prosecutor, sa korte at sa Supreme Court, Sir, napaka-basic ng principle na ito at ng vulnerability na ito. Pwede bang itama natin? Napakasimple lamang. Kung gusto nga sana ninyo at kung sasabihin ni Chairman George Garcia na hindi niya na ako kakasuhan ulit, pwede ko ulit i-demo. Napakasimple at napakaganda, napaka-convincing. Sir, ako isang tanong lang ako. Tatakbo kayo for Vice Mayor po ba? How does this affect, let's say, your candidacy po? Sabi ni COMELEC Chairman, baka ipapadisqualify daw ako bilang kandidato pagka-Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, the future greatest town in the Philippines. Kaso nga lang, hindi ko pa alam yung specifics ng kaso na isasampa nila. So far, yung sinabi nilang election offense ay para lamang ipakulong ako. Baka pwedeng maging basis din yun para ipa-disqualify ako. Bakit hindi pa naman start mag-campaign, pero wala ka nakikita negative effect sa upcoming campaign yung for candidacy? So far, puro positive effect po ang effect na nararamdaman natin. Kasi kung babasahin natin lahat ng reaction sa social media, lahat ay puro salitang suporta para kay Attorney Harold Respicio. Kaya gusto kong i-take advantage ng opportunity na ito na magpasalamat sa ating taong bayan, sa inyong salitang pagmamahal, at gusto ko pong sabihin na kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin sa mga ganitong panahon. Sir, since tumatakbo po kayo at may disqualification, in case na hindi kayo ipa-disqualify, gagamitin niyo po ba yung nalaman yung backdoor para manalo? Malamang hindi. Alright? Kasi ang usapin na yan ay, yung question na yan na sinasabi mo is, mandaraya ka ba, Attorney Harold Respicio? Hello! Ako yung nagsasalita para hindi tayo magkadayaan. Okay? Kaya, yung mga ganitong usapin, kapag wala ka talagang planong mandaya, magiging mature ka at professional ka na makikinig at magiging honest ka na makikipag-usap at positibo ka makikinig sa feedback at i-implement mo at i-improve mo ang lahat ng mga improvement na suggestion. At kapag hindi naman tama yung suggestion, Sir, Chairman George Garcia, bakit hindi na lang kayong mag-respond at itama kung anong sinasabi ko? Nag-respond nga kayo last time, sinabi ninyo, Attorney Harold Respicio hindi naman talaga connected sa internet during demo. During demo, sir! Talagang yun talaga ang instruction ninyo sa inyong mga COMELEC officials during demo. Naka-document yan na hindi talaga i-connect sa internet yung mga voting machines. Kaso nga lang, merong days before election day, meron kayong parang dry run, hindi po ba? Ito troubleshoot ninyo kung connected sa internet yung voting machine. At kapag connected na sa internet, okay na lahat ng troubleshooting, okay na, iiwan mo na lang yung makina, and on election day, i-on mo na lang yung makina. Walang explicit na instruction doon sa ACM rules, ACM procedures, Annex B ng COMELEC Resolution 11098 na nagsasabi na tanggalin mo muna sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Inuulit ko, ang tanging hinihiling ko lamang sa iyo, Chairman George Garcia, is i-amend mo yung ACM procedures at maglagay ka lang ng isang sentence doon, huwag i-connect sa internet yung voting machines on election day bago at habang nagpiprint ng election returns. Ano po ang masama doon? Tapos na agad. Tapos na. Sir, si Respicio po kanina, nandun kanina sa labas ng COMELEC, ano po masasabi niyo sa pinumukhain niya na gumamit ng internet bago at habang nagpiprint ng election? Una po, tayo na hindi sama sa kanyang panalangin. Panalangin ng bayan na magkaroon ng maayos na eleksyon. Yan naman po ay nag-iisa tayo. Iisa po tayo lahat dyan sa kaisipan at kalooban. Pero yung po sinasabi na maglagay sa guidance, hindi automatically na po yun. Kapag wala doon sa guidance, ibig sabihin talaga pong wala po talagang
nakakabit na internet at hindi kakabitan ng internet. Pagka naglagay ka ng internet, dapat nakalagay sa guidelines. Yun po yung nakalagay doon. So, as expressio unius, as inclusio alterius, what is deemed not included is therefore excluded. Ganun po ang rule dyan at yan po yung alam na alam ng katulad yung magaling at marunong na abogado. Na kapag wala din, ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng ilagay po yun. So, yung po sinasabi ilagay na sa guidelines, nasa guidelines po lahat, may annex pa nga po yung general instruction namin para sa mga board of election, para sa electoral board at saka sa board of canvassers, may naka-annex po yun. Naandun po lahat yung kanya po hinahanap. Sure na sure po kami, katulad ng pinapanindigan namin, Diyos ang aming saksi, wala pong nakakabit na kahit na anong tablet dyan sa ating po machine, maliban sa saksakan sa kuryente. Kahit tanggalin nyo yung kuryente, gagana ang makina sapagkat meron siyang battery, na lithium battery, na pwedeng gumana ng 3 araw. So, lahat po sa demo natin, nagsimula po tayo ng demo ng machine sa buong bansa, December 3 to January 30. Kayo po mga nakasaksi. May nakita po ba kayo nakakabit na internet? O nalaman nyo kung may nakakabit na internet? Kinakabitan lang po siya ng dongle kapag print na ng siyang na election returns at pagkatapos tsaka siya kakabitan ng transmission. Either gagamitin yung mismo SIM card ng mga kilala natin telcos ng Smart Globe o kaya dito o kung hindi naman doon sa ating Starlink. Pero yung lang po ang pagkakataon nakakabitan at at that time nakapag-imprenta na po. Kaya po, pasensya na, pero yung po kasi sinasabi niya na mag-i-imprint, nagtatransmit muna bago imprenta, hindi po yun na nakalagay sa rules. Imprenta muna ng siyam na election returns, paskil ng isa na pang siyam para makita ng lahat, tsaka po siya magkakapitan ng pang-transmit ng result. At hindi po ito gumagamit ng public network, private network po ang ginagamit para masigurado na ito ay walang interference sa kahit na ano. So yun lang po naman. At yung po kanyang imbitasyon ng pakikipag-usap, open po ang COMELEC. Yun nga po yung sa aming sinasabi, sana nga po, bago siya nagpalabas ng mga video, yung sinasabi niyang kaya pumahak, etc. Sana nga po nakausap kami. At sana nga po naobserbahan din niya mismo yung makina habang ito ay dinedemo sa kanilang lugar, dyan sa bandang probinsya ng Isabela. Total na i-demo naman po yan ng mga election officer natin sa iba't ibang barangay po dyan. So kami po, open kami sa lahat. Whether tumutulig sa amin, nakikriticize sa amin, hindi naniniwala sa pinagagawa ng COMELEC, kami po ay very much willing to sit down with them and discuss. Pero wag naman po yung kaagad na, ang sa amin po kasi, siya po kasi ay lawyer. Diba? Lawyer po siya. At mukhang napakagaling na accountant. At sabi nga po niya, IT expert po siya. Di ba? Nagtrabaho siya sa pinakamagaling na accounting firm sa buong mundo. So, siyempre po mas mataas ang expectation namin na sana wag naman tayong mag-create na impression na parang tama yung sinasabi natin because that is misinformation. Nilalabanan nga po ng COMELEC at ibang ahensya ng pamahalaan ng misinformation, disinformation at saka fake news. Kung tatahimik po kami, hindi ano na lang nangyari ngayon. Lahat po ng mga makakapanood sa nilabas ng video, maniniwala na kaya nga palang mahak ang ating po machine, kaya nga palang gawa ng paraan at kaya mamaniobra. Kung hindi po kami nag-action kaagad. Bilang panghuli, tayo po lahat ng mga pamabayan ng bansang to, pag po tayo ay hinahamak ang pagkatao, ay hinahamak ang ating pong karangalan, pangalan, niyuyurakan ng ating pundangan, hindi po ba meron tayong batas sa libel, sa oral defamation, at cyber libel na pwede po natin i-avail at magkaso. At least po yun po yung legal process, yun po ang ginawa ng COMELEC. Hindi po namin dinaan sa kung saan-saan o nagbatuhan na lang kami ng putik sa media o sa publiko. Mas maganda po yung ganun para na itutulong natin sa sambayanan, ito ang tamang proseso na ginagawa kapag ang iyong karapatan ay natatapakan o nayuyurakan. Sir, meron mong dalawang decision ng Supreme Court regarding dun sa protesta ng local candidates. Ang sinasabi ko, nagkaroon daw ng grave abuse of discretion on the part of COMELEC. Paano po mangyayari dun sa dalawang local candidates? O gusto ko lang po ipaliwanag. Lahat po ng aksyon ng isang ahensya ng pamahalaan, whether quasi-judicial body, kahit ng Kongreso, kahit ng Office of the President, kahit na anong body sa ating gobyerno, whether administrative body, judicial body, or quasi-judicial body. Pag gusto niyo pong questionin sa Korte Suprema, kung tama o mali ang aksyon, maliban doon sa apela, ang tawag po dyan, certiorari. Ang certiorari, inaalam, meron bang grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction? Take note, gumamit po ng salitang grave ang ating rules.
Hindi abuse of discretion lang, grave abuse of discretion. Whimsical, capricious, at para bang nag-overpass ng bakod ng batas na pinoprovide. So yan po ibig sabihin ng grave abuse of discretion. At yun po hindi masama. Talagang lahat ng ahensya na binabaliktad ng Supreme Court ang kanilang desisyon, grave abuse of discretion ang ginagamit ng Supreme Court. Dahil yan po ay power ng certiorari. Ngayon po, ano po ang gagawin ng COMELEC matapos po ito? Kami po ay tatalima sa Korte Suprema. In fact, yung pangalan ng dalawa ay nasa balota na. Sapagkat sila po ay sila po ang dalawa sa nakakuha ng restraining order mula po sa Supreme Court at nakasama na po yan sa imprenta. Subalit, pinag-iisipan na po namin yung motion for reconsideration. Una, doon po sa kaso, halimbawa doon sa kumandidatong governor. Gusto po sana namin makahingi ng clarification sa ating kagalang-galang Supreme Court, although in advance pa lang ang information, wala pang kaming natatanggap na kopya. Gusto po namin malaman, kasi po kung magseset pala kami ng date, ng last day, for example sa filing ng candidacy, paano po yun pagka sobras doon sa alas 5? Nag-file po ng 5:30, 5:45, alas 6. So tatanggapin pa rin pa muna po namin? O dapat po ba hanggang alas 12 ng gabi, yung last day, ang pagtanggap ng mga certificate? Para po guided lang kami. Kasi po siyempre, baka maya-maya, ang nangyayari kasi dito sa Zambales, 5:25. So kung 5:30 ba, hindi na namin tatanggapin? O 5:35? O 5:40? So medyo kailangan lang po namin ng clarity kung up to when ba yung amin po pwede mapagbigyan. Pag sinabi naman po sa amin ng Korte Suprema na hindi, dapat hanggang alas 12 because when you say that day, ang that day is up to 12 o'clock ng gabi. So susunod po kami, bakit po ba hindi? Ang lahat ng mga tauhan namin tatanggap ng COC ay mag-overtime hanggang alas 12 ng last day ng filing ng certificates of candidacy. So kailangan lang po namin ng konting liwanag kasi nga po, baka po ma-misinterpret ng iba at maabuso ng iba at sabihin ng iba, unfair naman ng COMELEC, nag-file ako ng unang araw, ito timanggap naman kahit alas 6 ng gabi ng huling araw. So para lang po maging maliwanag. Yung pangalawang pong kaso, para naunawaan lang po ng lahat, ay patungkol naman po sa isang namatay po kasi ang mayor ng Limay Bataan. Yung kandidatong mayor ng Limay Bataan. Ang nangyari po, yung anak, yung pong vice mayor, ay pumalit doon sa namatay na mayor. Ang nakalagay po sa batas, pwede magkaroon ng palitan, substitution, basta namatay o na-disqualify. So yung pong vice mayor na tumatakbo, biglang humalilin doon sa mayor na kandidato na namatay. So dahil po nagkabakante sa vice mayor, may pumalit po sa vice mayor. Ang sa amin pong contention doon ay hindi naman namatay yung vice mayor, hindi rin naman na-disqualify yung vice mayor. So ang tanong po doon ay pwede bang mapalitan yung kandidatong vice mayor, ganung maliwanag ang batas, na hindi naman siya namatay at hindi siya na-disqualify. So gusto rin po namin malaman, pinag-usapan po namin kanina sa MPAC, ano po ang pinakabuod ng desisyon tungkol sa bagay na yan. So ibig po bang sabihin ngayon na basta may namatay, pwedeng tumaas kung sino man yung tataas at yung pumalit na tumatakbo rin, pwede mapalitan basta yung pinalitan ay namatay. Gusto lang namin alamin pong gano'n. Kasi po maliwanag kasi yung batas na namatay at na-disqualify. So, para po maging maliwanag din sa COMELEC, pag nag-draft po kami ng bagong guidelines sa mga susunod na eleksyon patungkol sa substitution. So again, pinaplano po namin mag-MR kung sakaling mabasa namin at makakailanganin ng pagliliwanag doon sa naging decision. But in the meantime, atin pong sinasabi sa lahat, we will abide, respect, and follow the Honorable Supreme Court. So wala nang effective sa range of the balance? Wala na po, sapagkat ang balota na ngayon, 80% na po tayo nakakapag-imprenta. Tumigil lang po ng ilang oras kanina sapagkat nagpalit ng wala nang ubusan po kasi ng papel, pero biglang dumating na po yun ang order ng papel at nagdire-diretso na po muli after several hours yung ating imprenta ng balota. So ngayon po nasa mga 58 to 59 million na ang nai-imprenta ng mga balota natin. Ito na nga mga kabayan, comments na po kayo sa comment section po kung ano po yung masasabi nyo sa banggaang George Garcia and Attorney Harold Respicio. So ito po ngayon yung talaga pong hindi matapos-tapos at ito'y laman ng media po ang itong COMELEC and Harold Respicio, Garcia versus Harold Respicio. Muli po, sa bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Thank you so much for watching. God bless us always.